Ito po yung nag-event ko ako sa Bulacan. Na, in-invite ko lang siya kasi si Papa talaga, sa sobrang yung ugali niya kasi sobrang strict eh. Kumbaga hindi mo siya masasabihin talaga. Pero nung time na sabi ko, Papa, may event ako, gusto ko makita mo lang yung ginagawa ko. Kasi gusto ko i-bless niya rin ako, i-bless niya yung ginagawa ko. Nung time na yun, nung nag-start yung event na yan, ako hindi siya kasama sa line-up na magte-testimony. Kasi po ako po yung ako na po yung MC that time. Tapos may mga product presentation na nagsasalita, may testimony, may closing. Pero nung time na natapos na yung dalawang testimony, binanungan ako ni Papa. Sabi niya, anak, okay lang ba? Mag-testimony ako. Sabi ko, sige po Papa, mag-testimony po kayo. Tapos, nung time na yan, umiiyak po ako niyan. Nasa gilid ko si Papa, umiiyak po ako niyan. Kasi, yan po yung first time na sinuportahan ako ng tatay ko. Yan po yung kaunang-unahan. Yan po yung kaunang-unahan din na in-acknowledge niya yung nanay ko. Sa harap ng maraming tao. Yan yung kaunang-unahan na pinagmalaki niya na inalagaan siya ng asawa niya. Inalagaan, hindi siya iniwan ng mga anak niya. Kaya grabe po yung iyak ko dyan. Kaya sobrang tuwa ako na nandito ako sa Riway. Kasi kung narinig niyo po kanina yung family values, yun po yung nabuo sa amin. Inayos po ni Riway yung family namin. Kaya sobrang, alam niyo yun, talagang si Papa tinutulungan, tsaka si Mama tinutulungan na rin nila akong mag-share. Tinutulungan na rin ako mag-share. Sabi nga ni Papa eh. Sabi nga namin eh, sa mga kausap namin, kumbaga, ikaw ang gusto mo. Ikaw yung taga-alaga o ikaw yung aalagaan. So sabi, wala akong gusto sa dalawa. May mga kausap nila, wala akong gusto sa dalawa. Siyempre gusto nila, healthy sila. Pero yun nga po, before ako yung Papa ko pala, nakakapag-drive na po ulit ng van. Nung ito lang ang last thing, April 27, nasa Thailand. Si Papa, ay yung tita ko nag-live. Tapos nakita ko, hindi na kasi kaya kasi 1 minute yung video, hindi na siya maano. Pero yung Papa ko, from, siguro, nag-drive siya ng van, pa Isabela na. Ang layo talaga ng pinapiyahin niya. Sabi ko, buti na lang kaya na ni Papa mag-drive. Kaya sobrang pasalamat kami kay Pocher. Alam niyo po ba, sabi ko, everything happens for a reason. Naku, bakit narinig ko to? Bakit narinig ko yung about kay Riway? About Pocher, about Lucenta, narinig ko. Sabi ko, everything happens for a reason eh. Ito po yung lagi kong iniiyak. Kasi every time na mag-share po ako, naalala ko po yung kapatid ko. Sayang. Pero alam ko masaya yung kapatid ko. Kasi hindi ko man siya natulungan noong panahon na yun. Alam ko may plano si Lord. May plano si Lord. At alam ko masaya siyang nakikita niya ako ngayon na marami akong nabibigyan ng pag-asa because of this company, because of the Lord direction. At kaya po kapalakpakan natin. Ngayon po talagang sabi ko, talagang pag sinabi sa akin, okay lang ba mag-share ako, isi-share ko na isi-share. Kasi ang blessing hindi magiging blessing hanggang hindi mo siya isi-share. Kaya okay na po ba mag-thank you kayo sa mga nag-invite sa inyo dito. Kasi hindi po yan kayo dinala dito para lang sa wala. Hindi nila sinayang yung oras ninyo. Kaya okay lang po ba? Alam niyo, sa susunod na punta natin, i-share na, kung pag-uwi natin ng bahay, i-share natin sa mga friends natin yung nakita natin. Tapos isama lang din natin sila dito para, alam niyo yun, mas marami pa tayong mabibigyan ng pag-asa. I-share lang din natin kasi alam niyo po yan na sobrang grateful ako everyday. Sobrang grabe talaga si Lord. Sa totoo lang, si Lord talaga yung yung talagang nagpapagaling sa atin. Ginawa niya ng instrument si stem cell. Ginawa niya ng instrument yung stem cell. Sa papa ko at sa marami pa.
Kaya okay lang po ba, palakpakan po natin ulit yung mga sarili natin. Kasi ano po, mga paisip ko kayo, pero bilhin kayo yung sarili ninyo na maka-attend dito. And I hope na may na-show po ko sa inyo. And see you sa susunod po ulit. Maraming salamat po. Na-inspired po ba kayo sa testimony ni Sir John Lloyd? Grabe, no?